Yes, hello, good afternoon mga kaibigan, and you are listening to your friend, your radio. Ito ang 98.9 Radyo Narin FM. And of course, sa lahat po ng ating mga listeners, medyo nagtataka lang kayo ng very light, di ba? Bakit parang iba yung intro natin? Kasi po sa isang kadahilanang meron tayong napaka-special na bisita sa oras na to. At bumiyahi pa ito mula sa norte, papunta dito sa atin. So don't worry guys, adjust tayo ng oras para mapagbigyan natin ng pagkakataon ang isa sa mga taong may hangarin, di ba? At kung ano man yung mga gusto pa niyang sabihin ay mamaya po mag-uusap po tayo. Anyway, muli po sa lahat po na nakikinig sa atin mula dito sa ating studio, sa lahat po ng mga taga Mansalay, part ng Bulalakaw, Rojas, Bungabong, at sa lahat na nanonood around the globe via our live streaming, magandang hapon and welcome po sa ating bisita kay Attorney Mong De La Fuente or mas kilala sa tawag na Katanggol, Mong Attorney. Hello sir, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, DJ RG, at sa lahat ng inyong mga masugid na taga-subaybay dito sa radyo natin, Rojas. Ayan sir, kumusta naman po ang biyahe natin from Calapan papunta dito? Masaya po dahil nakatulog po si Katanggol habang papunta rito. Ginising lang po ako sa harapan ng inyong istasyon. At sir, napakainit, grabe. Kumusta ang panahon mula Calapan papunta dito sa biyahe nyo? Napakainit po simula po kahapon. Kaya lagi po akong may baon na tubig at yun din po ang payo ko sa ating mga kababayan. Kung hindi po naman kailangan, huwag na tayo lumabas ng bahay. Ayan, totoo yan. And meron po akong mga inihandang katanungan dito sa inyo, attorney, diba? O Katanggol Mong Attorney. Congratulations muna pala. Ang dami ko nakikitang tarpaulin nyo, diba? Sa mga gilid ng kalsada. Ayan, kaya naman sabi ko, eto magiging bisita ko. And mga kaibigan, ito po yung ina-announce ko sa inyo noong mga nakarang araw na magkakaroon tayo ng very special guest. And unang tanong agad. Ako, alam ko pagod na pagod to si attorney pero alam ko ready naman siyang tanungin ang ating mga inihandang questions dito. Question number 1. Ano po ang ating posisyon sa petisyon ng Ormeco ayon sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa Oriental Mindoro? Hello, attorney. Ano po ang inyong... Mariin po nating tinututulan ang anumang uri ng pagtaas ng kuryente na ipapataw sa ating mga kababayan. Kaya po ating sinusuportahan ang petisyon ng Ormeco laban sa Napocor sa ERC na magtataas po ng piso at 30 centimos kada kilowatt hour. Sa katunayan po ay nag-file po tayo ng petition for intervention at doon po natin inilahad ang ating mga argumento bakit hindi dapat ipataw sa ating mga kababayan ang napipintong pagkataas na ito sa kuryente. Dahil tayo po ay naniniwala at medyo nakakaintindi po ng batas, lalo na po sa larangan ng enerhiya dahil dati po tayong director ng Department of Energy, tayo po ay naniniwala na obligasyon po ng Napocor na sila po ang mag-subsidize ng ating kuryente at hindi po ito ipasa on sa mga consumers. Ayan. So, may napabalitaan ako, attorney, na parang may mga pinapipirmahan ngayon. Kumusta ng status nun? Yun po mga pinapipirmahan, ito po ay direktang sulat ng Ormeco at lahat ng sumusuportang kababayan natin sa Oriental Mindoro para sa ating Pangulo na makialam sa usapin pong ito. Sapagkat kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, konting paliwanag lang po. Sige po. Ang atin pong binabayaran sa kuryente, ang average po ay nasa 7 pesos. Pero ang katunayan po niyan, ang actual rate po niyan ay nasa 14 pesos. Yun pong more or less 6 to 7 pesos, yan po yung sinasubsidize ng Napocor. Ayon po sa batas, yun pong UCME or Universal Charge Missionary Electrification. Sa madalit sabi po, kinikilala ng batas na ang imbalance sa lalawigan natin na tayo po ay island province na hindi nakakonekta sa grid. So dapat po ang kung magdadagdag ng presyo, ang dagdagan ay yung subsidiya ng Napocor at hindi po ipasa sa ating mga kababayan ang napipintong pagtaas na ito. And nabalitaan ko rin, attorney, na ngayong Abril ay medyo tumaas yung taripa ng kuryente. So ano ang magiging epekto kaya niyan sa ating mga consumers? Alam niyo po, pag tumaas ang presyo ng kuryente, lahat po apektado, hindi lamang po sa ating pang-araw-araw na buhay at bayarin sa ating mga bahay, sa mga bill.
Ang malaking epekto po niyan ay sa atin rin pong kabuhayan sa mga negosyo ng mga ating mga kababayan na nagninegosyo gamit ang kuryente. Kaya nga po, ang posisyon natin dito, anumang uri ng pagkataas ng kuryente dapat tutulan ng ating mga kababayan dito sa Oriental Mindoro. Ayan, so maliwanag po yan mga kaibigan at mga kapwa ko Rojaseño and Mindoreño. Mula po yan sa ating bisita kay Katanggol Mong Attorney, syempre kay Attorney Mong de la Fuente. So baka nakalimutan ko lang po, bibigyan ko po muna kayo ng pagkakataon na batiin muna po lahat ng listeners at mga taga-tangkilik ng radyo natin, FM Attorney. Nabati ko na po kanina ang inyong mga masugid na taga-subaybay, pero special ko hong babatiin ang akin po mga kamag-anak dito sa bayan ng Rojas sa pangunguna po ni Mayor Leo Gabacusi at lahat po ng kanyang mga taga-suporta at kamag-anak. Ganun din po sa lahat ng mga taga-bayan ng Rojas, Bungabon, Mansalay at Bulalakaw. Ayan, so maraming salamat. Second question ko po para sa inyo, Attorney. Ayan. Ano naman po yung ginawa ng Katanggol Mong Attorney patungkol sa presyo ng Roro? Ito, usapin tungkol ito sa pamasahe, Attorney. Although narinig ko naman ito na pinaliwanag nyo nung nasa Kalapan kami nung nakaraan. So, syempre, iba na rin po na mismo manggaling sa inyo para na po sa mga listeners ng radyo natin, FM Rojas. Si Katanggol po ay nag-file ng petition sa Marina laban sa mga may-ari ng barko na bumabiyahe ng Kalapan, Batangas sapagkat atin pong naobserbahan ang hindi makatarungang pagkataas ng presyo ng pamasahe simula po noong 2020 hanggang sa kasalukuyan. Noon pong 2020, bago po mag-COVID, ang average po na pamasahe ng isang ordinaryong pasahero ay lumalaro simula 230 pesos hanggang 250 pesos. Ngayon po, 4 years after at tapos na ho ang COVID, ang pamasahe po ay lumalaro mula 480 pesos hanggang 530 pesos. More or less 140% ang itinaas. Noon pong panahon ng COVID, karapat-dapat naman po magtaas sapagkat doble halos ang presyo ng krudo o ginagamit nilang fuel sa mga barko na halos umabot po ng 91 pesos per liter. Okay. Ngayon naman po, bumagsak na hanggang 64 to 67 pesos pero hindi pa rin nila binababa ang pamasahe. Ganoon din po, nung panahon po ng COVID, meron pong tinatawag na social distancing. So, kalahati lamang po ang pwede nilang isakay ng mga pasahero. Pero ngayon po, halos 2 taon na wala ng social distancing sa barko. Ganoon pa rin po ang presyo ng pamasahe. So, tayo po ay naghain ng petisyon upang magkausap-usap kami nitong mga may-ari ng barko ito. At kung ayaw po nila, ipapairalin po ang batas kung magkano po talaga dapat ang presyo ng pamasahe. Dahil po sa ating computation, tingin po natin kahit grade 1 kaya i-compute ito. Dapat po nilang kaagarang ibaba ng halagang 100 piso ang pamasahe ng mga pasahero at sa mga sasakyan po ay sa halagang 500 piso. So yun po ang ipinaglalaban ni Katanggol Mong Attorney laban sa mga may-ari ng barkong ito. Nabanggit nyo, Attorney, kanina na nung panahon ng COVID, tama yun, almost half lang yung sumasakay. Tapos ngayon naman alam natin punuan na. Pero ano kaya sa palagay nyo yung rason ng mga taga-Roro kung bakit hindi nila kayang ibaba talaga ng todo? Bakit kailang humantong pa sa ganitong klase ng tawag dito o gagawin para po mapababayaan? Ang sitwasyon po, ang status po sa pagtataas at pagbaba, ito po ay deregulated. Ibig po sabihin, kapag po sila ay accredited ng Department of Tourism, may karapatan po sila na magtaas every 3 months upon proper notice and publication. So, ibig sabihin po, kung naitaas na nila, hindi naman po natin siguro pwedeng expect na kusang loob magbaba itong mga ito dahil negosyo po yan. Totoo yan. Kita na po nila yan. Kaya dapat po siguro may makialam at may makisawsaw at may magparating sa kanila na hindi na natutuwa ang mga taga Mindoro sa hindi makatarungan at tila bagay pang-aabusong ginagawa nila sa ating mga kababayan. So parang ganito yan, Attorney, no? Kung walang magrereklamo, walang magiging aksyon, tama? Ayaw man po natin silang husgahan pero parang gayon na nga ho ang nangyayari. Ayan. And nung nakaraan, Attorney, nung nando kami sa Kalapan, may nabanggit kayo na parang tinanong nyo na may nakita ba kayo ng mga tarpaulin na naglalagay na eto, nag-i-inform ang general public na magtataas ng pamasahe. Ano po, mas maganda siguro ipaliwanag nyo po ulit, Attorney? Una po, nung sinabi nating deregulated po ang pagkataas ng pamasahe, kailangan po ng DOT accreditation.
Kaya dapat po accredited sila ng Department of Tourism para malaya sila magtaas upon proper notice. May publication po every 3 months at may posting sa mga pier. Ako naman po, halos linggo-linggo ako na biyahe. Never naman ako nakakita ng posting na sinasabing mga Mindoreño, magtataas kami ng pamasahe. Basta mararamdaman mo na laang, bigla na laang tumaas yung pamasahe sa resibo na ating binabayaran. So doon po nakakita po tayo ng butas na ating bine-verify kung sumusunod sa proseso ang mga may-ari ng barkong ito. Pangalawa po, assuming na nagpa-publish po sila o may publication or may posting, ang atin pong pwedeng tirahin dito ay yung accreditation ng DOT. Sapagkat hindi po tayo naniniwala na mga turista ang sumasakay sa ating mga barko. Opo. 99% po ay mga kababayan nating ordinaryo na mga mag-aaral, nagbabiyahe, mga may sakit na kailangan pumunta ng Maynila. Yun po ang tinatamaan sa pribilehiyong binibigay sa mga may-ari ng barkong ito. Ayan. So sa mga listeners natin sa ating live streaming, sa mga kaibigan natin na nakikinig ngayon, kung meron kayong maisip na gustong itanong sa ating bisita, alam ko welcome naman yung kay attorney, diba? And of course, next question tayo dito, attorney. Ayan. And may mga ibang programa pa po ba na darating, attorney? Nung nakaraan pong Biyernes, atin pong inilaunch yung internship ng ating mga mag-aaral na maaari makapagtungo sa ibang bansa katulad sa Japan. Ang mekanismo po nito ay naghahanap po tayo ng mga kumpanya sa Japan na maaaring mag-cater ng mga nag-i-intern or OJT na ating mga kababayang estudyante. Nang sa ganun po habang nag-aaral, ay kumikita na po sila at pagkatapos po nila makagraduate ay may siguradong employment na naghihintay sa kanila sa iba't ibang mga bansa katulad po sa Japan. Atin pong tinatarget sa loob ng 1 o 2 taon na at least 150 Mindoreños, kabataang Mindoreños, 10 bawat bayan ang mapadala po natin sa bansang Japan at kailangan ko po ang kooperasyon ng ating mga kabataan na pagbigyan po at tingnan po nila itong oportunidad na inihahay ni Katanggol mong attorney para naman po magkaroon ng wider opportunity ang ating mga kabataan magtatapos sa kolehiyo dito sa ating lalawigan sa Oriental Mindoro. Regarding sa usaping yan, attorney, kanino dapat magtanong, mag-apply o hihingi ng mga requirements para dyan? Yun po mga requirements ay ilolons po sa Facebook page ni Katanggol mong attorney at mag-aalagay po tayo ng point person sa kada bayan na willing pong mag-volunteer at suportahan ang endeavor na ito para po sa ating mga kabataan. So yan naman po, attorney, ay wala namang pinipili, mapa-private ba or nasa public na mga colleges? Ano po yung priority natin? Ang una po is kailangan ng accreditation ng mga kolehiyo at yan po ay ating tinatrabaho. Okay. At kung hindi man po baka ma-accredit yung mga kolehiyo, kahit po pagkatapos ng graduation ng ating mga kababayang estudyante, maaari din po nilang i-avail ang programang ito na ito po mga agency na ito na tumutulong sa atin, yung Prime Corporation, ay siya po ang maghahanap ng trabaho para sa ating mga nakatapos na mag-aaral sa kolehiyo. So tuloy-tuloy po itong opportunity na ito. Ito po ay sinabi nga po nung may-ari nung kumpanya nung Friday na wala hong, unlike sa ibang employment agency na may binabayaran, ito pong oportunidad na ito ay wala pong sisingilin o babayaran ang ating mga kababayan. So, when we say walang babayaran na simula, how about yung mga passports ng mga estudyante or mga ganon? Siguro po yung mga pag-accomplish ng mga requirements sa mga mag-aaral po yun. Pero yung mga placement fee po, lahat po yun, hindi po natin sisingilin sa ating mga kababayan. Ayun, so maliwanag po yan mga kaibigan. Mamaya po, hihingi natin kay attorney yung kanyang Facebook page at ipopost natin sa mga pages ng radyo natin para po mas marami po ang makaalam at hindi na po mahirapan yung ating mga kababayan. Maraming salamat po sa pagtulong. Yes po, attorney, wala pong problema pagdating sa bagay na yan. And of course, eto yung mga pinaka-exciting na tanong eh. Alam naman natin na malapit na ang halalan 2025. And pag ang isang tao ay naglagay ng mga tarpaulin sa mga kalsada, sabi nila, kahit ako opinion ko, oops, ano to, may plano to. Diba? So, eto yung pinakamalaking tanong ng ating mga listeners. Para pong masyado kayong aktibo ngayon, kayo po ba ay tatakbo sa 2025 national and local election? Attorney, magandang hapon. Bago ko po sagutin yan, gusto ko lamang pong ipaliwanag na
meron man po o walang halalan, si Attorney Mong de la Fuente po ay tumutulong sa ating mga kababayan. Sa katunayan po, nung panahon ng COVID, hindi naman po tayo tumakbo. Ako po ang unang civilian na tumawid mula Batangas hanggang Calapan na nagdala ng mga alcohol, face mask, face shield, at hanggang po nung tumagal vaccine. Dahil po kailangan ng ating mga kababayan mula sa bayan ng Puerto hanggang Bulalakaw, yan po ay ating nilalakbay. Wala naman pong eleksyon nun o nagka-eleksyon po, hindi naman po tayo Tumakbo. naghangad. Ngayon po, nagtuloy-tuloy po yung ating mga ginagawang pagtulong at nagkaroon po ng clamor, lalo na po dun sa nagsimula sa aming bayan sa Nauhan, na palawigin pa at palawakin ni Attorney Mong de la Fuente ang ginagawa nating pagmamalasakit sa ating mga kababayan. At ang sagot ko po ay opo, kung yung ang paraan po para mapalawak at mapalawig ang pagtulong ko sa ating mga kababayan, tayo po ay lalahok sa halalan ngayong 2025 kung mamarapatin po ng Diyos at ng ating mga kababayan. Okay, ayan. Matanong po kaya, attorney, ano po yung posisyon, di ba? Kasi syempre kung nag-iisip na rin yung mga kababayan natin, ngayon alamin na rin natin ano po yung posisyon na plano nyong takbuhin ngayong 2025 election. Dalawang posisyon lang naman po ang available na magkakaroon ng bakante sa akin pong research. Ito po ay ang posisyon ng Vice Governor or yung isang slot po ng board member sa First District sa Oriental Mindoro, sa amin po sa First District. Kaya lang po ang filosofiya ko po dito ay mas madali po ang pumanaog kaysa pumanhik. Kaya po tayo po ay gumagayak bilang Vice Gobernador para kung hindi na po magsisik ng re-election ang ating poging Vice Governor na si Vice Gov EJ Falcon. Opo. Ibig sabihin, babakanti po yun. Kailangan po siguro pogi rin ang papunta sa kanya. Kaya po naghahangad si Attorney Mong de la Fuente. Ay, talaga naman, di ba? Powerful yun, attorney, di ba? And, teka, matanong ako, bakit po pala katanggol? Kasi ano yun medyo nakita ko yun, oops, ba't ko katanggol? Ano pong meron sa ano na yan, sa tagline na yan? Nagkonsulta po tayo sa ating isa sa mga kliyente sa ating pong law office na PR firm. Opo. Yung Tagalog po sa attorney ay manananggol. Okay. At sariwang-sariwa po at mahal na mahal ng ating mga kababayan yung serye na Batang Quiapo. Yes po. Yung karakter po ni Tanggol, ni Coco Martin. Coco Martin. Opo. At nagkataon lamang po, wala pong kinalaman na si Vice Gov EJ Falcon ay gumaganap dun bilang si Rigor na galit kay Tanggol. Opo, galit. Magkaibigan po kami ng ating Opo. vice gobernador. Kaya po, yung pong katanggol mong attorney, pag binaligtad niyo po yun, si Attorney Mong ang katanggol at handang magtanggol sa mga kababayan niya. Sorry, Anthony. Ayun naman, di ba? O, nakakatuwa naman. Ulitin ko lang ay nga pala, follow-up question. Yung pong pagtakbo niyo ng Vice Gobernador, independent po ba siya o nasa ilalim kayo ng isang governor na kung sino man? Inihahain po natin ang ating mga sarili na labas muna sa politika. Sapagkat Okay. naniniwala tayo na yung linyada sa politika ay magsisimula upon filing sa October. Yes. So, totoo. inihahain po natin ang ating sarili. Inihahara natin yung mga tarpaulin sa mga kalsada. Opo. Kung sino po ang makadampot kay Atty. Mong de la Fuente, ibig sabihin po, yun po ang kanyang sasamahan sa paghahangad na mapalawig ang paglingkod sa ating mga kababayan. Ayan. So, nakakatuwa naman. And ngayon pa lang po, sinasabi ko sa inyo, attorney, good luck po. And alam ko naman, ramdam ko naman yung hangarin nyo diba? Sabi nyo nga, COVID pa lang nandyan na, hindi naman kayo tumakbo. Pero eto ngayon, gusto nyong ituloy-tuloy. So, sana samahan kayo ng ating mga kababayan. From North hanggang South. Dahil alam naman natin, ang Vice Governor, talagang lahat ng bayan sa buong Oriental. Actually, even before COVID pa ho, tuwing may mga kalamidad, kahit nagkakaproblema tayo sa enerhiya, dahil tayo po ay naging abogado ni Secretary Alcusi. Okay. So, from 2016 and even before pa po sa aming bayan, sa bayan ng Nauhan, dahil po ang aming pamilya ay na-involved na rin sa politika sa mahabang panahon, nasa puso at dugo na po ni Atty. Mong ang makapaglingkod sa ating mga kababayan. Ayun. Okay, so mga kaibigan, muli po magandang hapon. And baka may gusto pa ho kayong idagdag na hindi ko na itanong o yung mga gusto nyong sabihin at iparating via 98.9 Radyo Narin FM, Rojas, Atty. Mong. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito at ito po ang unang beses ni Katanggol Mong Attorney
na tumawid sa Yes. bayan ng Pinamalayan, 2nd District upang makapagpakilala at pabigyan ng pagkakataong marinig ng ating mga kababayan. Kaya hindi ko makakalimutan itong radyo natin sa At sa ano yan, Rojas. dire-diretso na yan, attorney. Kung mamarapatin po ng ating mga kababayan. Yes po, ayan. So, last message na po para sa ating mga listeners, attorney. DJ RG, sa lahat po ng nakikinig sa inyo sa 2nd District, Oriental Mindoro, ako po si Maging yung mga nakikinig sa ibang bansa sa mga oras Apo, na to. sa live stream, nakita ko Opo. nga po, kaya po kanina pa ako nako-conscious. Nakikita ko yung mukha ko habang nagsasalita. So, magandang umaga po sa inyo lahat at magandang araw po sa lahat ng mga kababayan natin sa abroad. Ako po si Atty. Mong De La Puente, nakahandang ihain ng kanyang sarili sa banda-banda riyan. Marami na po tayong nagawa, kasalukuyan ginagawa at gagampan ang gagawin kung tayo po ay pagpalarin. At kung hindi man po tayo palarin na mabigyan ng pagkakataon, makakaasa po ang ating mga kababayan na tuloy-tuloy lamang po ang pagmamalasakit natin sa lalawigan ng Oriental Mindoro dahil nakahanda ho tayo magbigay ng inspirasyon at suporta sa ating mga kababayan na kailangan po tuloy-tuloy ang ating pagdadamayan upang pare-pareho po tayo makaahon sa kahirapan. Ayan. So muli po, maraming salamat at nakakatuwa naman at talagang personal tayong nabisita dito ng isang napaka-espesyal na bisita, Attorney Mong De La Fuente, ang katanggol mong attorney. Muli maraming salamat, attorney. Salamat po, maraming salamat, DJ. Ayan. So muli po itong 98.9 Radyo Narin FM. Magandang hapon at syempre, live na live tayo mula dito sa D Plaza Building, Morente Avenue, Bagong Bayan, Ross Oriental, Mindoro, and back to our regular program, DJ RG Special. DJ RG Special. DJ RG Special. Ang programa